Para maging frank, isa akong multi-billionaire. Ang matandang Mrs. Camden ay may hawak na daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga ari-arian. Siya ay may otoridad at prestihiyo, kapwa sa kanyang pamilya at sa lungsod. Nagalit siya sa katotohanang paulit-ulit na sinubukan ni Jordan na pukawin siya, at siya ay nakatungo sa pagpapaluhod at pagsupil sa kanya ni Jordan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang poodle na hawak ni Old Mrs. Camden sa kanyang mga bisig ay biglang tumalon mula sa kanyang yakap at sumugod kay Jordan nang makita siya nito. Swerk! Namangha ang matandang Mrs. Camden, at dali-dali niyang tinawag ang kanyang poodle, Loki, ngunit tumanggi itong makinig at tumakbo patungo sa Jordan. Nakangiting binuhat ni Jordan si Loki habang walang tigil na dinilaan ng huli ang kamay ni Jordan sa tuwa. Sa nakalipas na 3 taon, lubos na inaalagaan ni Jordan si Loki dahil siya ang maglilinis ng mga dumi nito at dadalhin ito sa veterinaryo para sa mga jab sa tuwing ito ay magkasakit. Si Jordan ay maaaring ituring na taong pinaka-close ni Loki sa pamilyang ito. Gayunpaman, ang eksenang iyon ang nagpahiya kay Old Mrs. Camden. Talagang tumanggi ang kanyang minamahal na aso na manatili sa kanya at sa halip ay tumakbo sa Jordan, ang walang kabuluhan sa kanyang mga mata. Nang makita ito, nanunuya si Drew, naku, totoo naman na mahilig makihalubilo ang aso sa ibang aso. Well, hindi natin matutulungan na magkapareho sila ng wika. Hahaha. Nagsimulang tumawa sina El Salvatore at ang iba pa. Habang hinahaplos si Loki, sinabi ni Jordan, 3 taon na akong nanirahan sa mga Camden, at mayong bumalik ako ngayon, lahat kayo ay kinukutya ako. Si Loki lang ang nag-isang gumagabay sa akin gaya ng dati. Sa palagay ko, may mga taong mas masahol pa sa mga aso. Scoundrel, how dare you say that about us? Natigilan si Benedict. Tumahol si Sylvie, good for nothing. Lalo kang nagiging masungit. Galit din ang matandang Mrs. Camden. She barked, trust you to have the cheek to say that. Kahit na ang isang aso na aking pinalaki sa loob ng 3 taon ay nakakaalam na hindi ako kagatin at iwagwag ang kanyang buntot upang pasayahin ako, ngunit paano ang tungkol sa iyo? Sinaktan mo ang apo ko at ninakaw mo ang relo ko. Ikaw ay pinalaki ng mga Camden ng walang kabuluhan. Itinuwid ni Jordan ang kanyang likod at napabulalas, hindi ko kinuha ang iyong relo. Kinuha ng matandang Mrs. Camden ang relo na Richard Mille at sinabing, kung gayon, paano napunta sa Salvatore ang relong ito? Isa itong pandaigdigang limitadong edisyon na relo, at bawat isa sa mga katapat nito ay may eksklusibong logo. Walang mali. Nakangiting naglakad si Salvatore patungo sa Jordan at sinabing, anak, dinala mo sa akin ang relo na ito at hiniling mong ibenta ito sa akin. Sinabi mo pa na gagastusin mo ang perang ibinigay ko sa iyo para sa 1 linggong pananatili sa presidential suite ng Westlake Hotel. Kung hindi mo kinuha sa akin ang $800,000 na yon, saan mo nakuha ang pera para manatili sa hotel? Nakangiting nagkatinginan sina Salvatore at Drew. Matagal na silang nag-rehearse ng mga linya nila sa isa't isa. Alam nila na hindi ninakaw ni Jordan ang relo, ngunit tiwala sila na ang perang ginastos ni Jordan sa pananatili sa hotel ay tiyak na nakuha sa pamamagitan ng mga kahina-hinalang paraan. Tumigil sandali si Jordan at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Marahil, oras na para ipaalam sa kanila ang totoo. Dahan-dahang sinabi ni Jordan, sa una ay sinadya ko kayong pakisamahan bilang isang ordinaryong tao, ngunit hindi ko inaasahan na sa huli ay maririnig ko ang mga sarkastikong pananalita mula sa inyo. Sige, sasama ako sa inyo. Ako ang presidente ng Ace Corporation. Isa akong multi-billionaire. Sapat na ba ang dahilan na ito? Pagkasabi niyon, nanginig ang katawan ni Jordan dahil sa sobrang pagkabalisa niya. Alam niya na ang katotohanan ito ay tiyak na magiging malaking dagok sa lahat, lalo na kay Hailey. Inaasahan niyang makita kung pagsisisihan ni Hailey ang pagtataksil sa kanya pagkatapos malaman ang tunay niyang pagkatao. Gayunpaman. Hahahahan. Hahahahan. Humagalpak ng tawa ang lahat maliban kay Old Mrs. Camden. Maging ang mga kampo ni Salvatore, na mukhang mahigpit at agresibo, ay tumawa rin ng malakas. Hindi nagalit si Jordan. Napahawak si Drew sa tiyan habang tumatawa. Sa tingin mo ba, gumaganap ka sa isang pelikula? Hahaha, hindi ko mapigilang matawa. Tawa ng tawa si Elle kaya nanginig ang itaas na bahagi ng katawan niya. Jordan Steele, bakit ang hilig mong magpanggap na mayaman? Kung ikaw ang presidente ng Ace Corporation, handa kaming dalawa ni Hailey na pakasalan ka at humalili sa pagsilbihan ka.
Naguguluhan si Jordan. Sa katunayan, ang sinabi niya kanina ay isang klasikong linya mula sa isang sikat na pelikula. Gayunpaman, bihirang manood ng mga pelikula si Jordan, kaya hindi niya ito alam. Tumawa si Salvatore at tinapik ang balikat ni Jordan bago sinabing, "Kaibigan, itigil mo na ang pagpapanggap. Alam nating lahat kung saan ka nakatayo. Sumunod ka lang, lumuhod at yumuko kay old Mrs. Camden at Drew. Rest assured, basta humingi ka ng tawad, hindi ka nila ipapakulong." Payag si Salvatore na gumawa ng maling account dahil alam niyang hindi nilayon si old Mrs. Camden na ibigay si Jordan sa pulis. Kaya naman, hindi siya mapaparusahan ng batas. Sa sandaling ito, sumingit din si Hailey. "Jordan, 3 taon na kitang asawa. Dahil sa kung ano ang mayroon tayo sa nakaraan, hindi ka ipapakulong ng mga Camden. Maaaring gumastos ka ng daan-daang libo, ngunit huwag mag-alala, maaari mong ilaan ang iyong oras upang bayaran kami sa hinaharap. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay lumuhod at aminin ang iyong mga pagkakamali, pagkatapos ay pakakawalan ka namin." Nataranta si Jordan sa reaksyon ni Hailey dahil nanatili siya sa parking lot para isumpa ang loob niya ng matagal matapos siyang sampalin ni Victoria. Kaya naman, naisip niya na dapat ay pinagalitan siya nito ng agresibo. Bakit siya naging napakaamo? Nanatiling matatag si Jordan sa kanyang paninindigan at napabulalas, "Kung wala akong ginawang mali, hindi ako luluhod. Kahit na may nagawa akong mali, kayong mga Camden ay hindi karapat-dapat na lumuhod ako." Galit na hinampas ng matandang Mrs. Camden ang mesa. Sinabi ni Sylvie, tumawag ng pulis, ipadala itong walang kabuluhan sa bilangguan at hayaan siyang makulong ng mga dekada." Nang marinig niyang binanggit nila ang pulis, medyo natakot si Salvatore. Kung tutuusin, gumawa siya ng maling patotoo. Alam ni Salvatore na gusto lang ni old Mrs. Camden na lumuhod si Jordan, at hindi mahalaga kung sinadya niya ito o hindi. Kaya naman, sinabi ni Salvatore na may mabangis na ekspresyon, "Kailangan mong lumuhod kahit na ayaw mo ngayon. Guys, idiin mo siya at lumuhod." Sa sandaling ito, lumakad ang dalawa sa mga gangster na nakatayo sa pintuan, at hinawakan ng bawat isa ang isa sa mga braso ni Jordan. "Lumuhod ka." Walang pakialam si Jordan sa dalawang taong humawak sa kanyang mga braso. Sa halip, tumingin siya sa mga Camden at sinabing, "Sabi ko, hindi kayo karapat-dapat." Sa isang iglap, sinipa ni Jordan ang pundya ng gangster sa likod niya at kumawala sa pagkakahawak niya. Pagkatapos ay ginamit ni Jordan ang kanyang kaliwang braso upang talunin sila. Gulat na bulalas ni Salvatore. "Nasa iyo ang kailangan. Guys, samahan mo siya." Ang natitirang 8 lalaki ay sabay-sabay na sumugod sa Jordan. "Woof! Woof!" Sinangga ni Loki si Jordan at sinigawan sila. Nagmamadaling binuhat ni Elle si Loki. Sa unang pagkakataon, ayaw manatili ni Loki sa kanyang mga bisig at sa halip ay tumahol ng walang tigil. Tumahol ang matandang Mrs. Camden, "Jordan Steele, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Magkusa na lumuhod at aminin ang iyong pagkakamali kung ayaw mong makaranas ng pisikal na sakit." Nakatitig sa 8 propesyonal na manlalaban sa kanyang harapan, tumango si Jordan, "Ulitin ko ang sarili ko. Hindi ka karapat-dapat." Sa kabila ng pagiging outnumber at nahaharap sa 8 tao ng mag-isa, hindi nataranta kahit kaunti si Jordan. Ito ay hindi dahil siya ay walang taros na tiwala sa kanyang sarili, ngunit sa halip, alam niya ang agwat sa pagitan ng mga propesyonal at mga baguhan. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, maaari silang ituring na propesyonal. Gayunpaman, kumpara sa mga taong nakaranas ng maraming taon ng pagdanak ng dugo at malapit na makipag-ugnayan sa mga bangkay sa loob ng mahabang panahon, sila ay parang mga baguhan. Si Jordan ay nagsasanay ng martial arts mula pa noong siya ay bata, at siya ay napakalakas at bihasa dito. Gayunpaman, ang talagang nakapagpabigat sa kanya ay ang katotohanan na mayroon siyang 1 taon na karanasan sa larangan ng digmaan. 4 na taon na ang nakalilipas, na 1 taon bago siya naging live-in-in-law ng mga Camden, inayos ng kanyang pamilya na manatili siya sa Syria ng 1 taon. Bagamat madalas mag-away ang 8 taong nasa harapan niya, hindi naman nakakamatay ang mga suntok nila. Ang mga may tattoo na pump na iyon ay mga alcoholic na madalas pumupunta sa mga club gabi-gabi. Sila ay kumakain at umiinom ng mabuti araw-araw, na tinatamasa ang walang malasakit at marangyang buhay. Ang mga kaaway na nakilala ni Jordan sa larangan ng digmaan ay walang anumang libangan sa kanilang buhay. Sa katunayan, nagpupumilit pa nga silang manatiling buhay, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng layuning pumatay.
Ang mga nakipag-away sa kanila ay mamamatay sa mismong lugar basta't gumawa sila ng kaunting pagkakamali. Nagtagumpay si Jordan na mabuhay sa gayong kapaligiran sa loob ng isang buong taon. Bang! 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 Mabilis na sinuntok ni Jordan ang bawat isa sa kanila, dahilan para bumagsak kaagad sila sa lupa. Ang natitirang 5 lalaki ay hindi rin tanga. 2 sa kanila ang sumugod patungo sa Jordan mula sa magkaibang direksyon, ngunit pagkatapos ay pinalipad sa pamamagitan ng mga sipa ni Jordan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang tao ang sumugod sa Jordan nang hindi siya nag-ingat. Kasabay nito, ang huling 2 natitirang lalaki ay humawak sa isa sa mga braso ni Jordan bawat isa. Sabi ni Salvatore na may ngiti ng kasiyahan, sa wakas ay nahuli na rin kita. Napangiti ng mahina si Jordan. Maaaring hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay, ngunit magagamit pa rin niya ang kanyang bibig. Sa larangan ng digmaan, minsang kinagat ni Jordan ang tenga ng kanyang kalaban habang nakikipaglaban. Maraming tao ang nakipaglaban para sa pagmamataas, ngunit si Jordan ay nakipaglaban para sa kapakanan ng kaligtasan. Sa tuwing hahampasin niya, may layunin itong pumatay. Ah! Ang tainga ko! Sigaw ng kababata na nakakapit sa katawan ni Jordan. Hindi masyadong brutal na kumagat si Jordan. Nagdulot lang siya ng pagdugo sa kanya bago siya inihagis sa gilid. Pagkatapos ay sinipa niya ang natitirang 2 lalaki sa lupa. Ang 8 profesional na mandirigma ay lahat ay binugbog at nakahandusay sa lupa. Diyos ko! Natigilan ang lahat. Paanong nakakatakot ang kanyang combat power? Ang matandang Mrs. Camden ay parehong namangha, at siya ay bumulong. Pinilit ba ng matanda si Hailey na pakasalan si Jordan Steele dahil alam niya kung gaano siya kagaling sa martial arts? Sa nakalipas na 3 taon, hindi kailanman naintindihan ng mga Camden kung bakit iginiit ng matandang Mr. Camden na pakasalan ni Hailey si Jordan kahit na siya ay walang kwenta sa kanilang opinyon. Ngayon, sa wakas ay nalaman na nila na si Jordan ay hindi isang bagay kundi isang nangungunang manlalaban. Pinapapakasalan ako ni Lolo para maprotektahan niya ako. Ngunit nabubuhay tayo sa isang panahon ng kapayapaan ngayon at wala rin tayong mga kaaway. Nagsimulang gumawa ng ligaw na hula si Hailey tungkol sa mga intensyon ng kanyang lolo. Sa totoo lang, walang ideya ang lolo ni Hailey na napakagaling ni Jordan sa pakikipaglaban at nag-ayos lang si Jordan na pakasalan si Hailey dahil lang sa mayaman ang mga Steele. Napangiti si Herman at sinabing, "No wonder favored this punk so much. Ang galing pala niyang makipaglaban. Siya dapat ang isa sa mga nangungunang ilan sa bansa, ha? Benedict, congratulations sa pagkakaroon ng manugang na napakagaling makipaglaban." Sa pag-akalang siya ay pinupuri, sinabi ni Benedict, "Well, mayroon pa ring isang bagay na mahusay siya sa lahat." Tumawa ng malakas si Herman at sumigaw, "Haha, Benedict, sa tingin mo ba pinupuri ko siya? Ano ang silbi ng pagiging magaling sa martial arts ngayon? Ang mga magaling sa pakikipaglaban ay inilagay lahat sa rehas. At saka, sa palagay mo ba inayos ni Dad ang kasal ni na Jordan at Hailey sa simula? Nagkakamali ka. Hiningi muna ni Dad ang opinyon ko." Parehong natigilan sina Benedict at Sylvie. "Herman, anong sabi mo?" Malamig na yumuko si Herman at sinabing, bago isinaayos ni Itay si Jordan at Hailey na magpakasal, sinabi muna niya sa akin ang tungkol sa isang napakakarapat-dapat na bachelor na maaaring pakasalan si Elle. Kaya tinanong niya ako kung handa akong payagan si Elle na magpakasal ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Noon, 17 years old pa lang si Elle. Pero alam kong lagi na lang akong nililigawan ni Itay, kaya hindi siya gagawa ng hindi makatwirang kahilingan ng walang dahilan. Kaya tinanong ko siya kung sino ang lalaking yon. After I found out it was Jordan Steele, that country bumpkin, I turned him down using the excuse that Elle was too young. Kaya, inayos niya si Hailey na pakasalan siya. Tumawa si Drew at sinabing, kaya kinuha ni Hailey ang lalaking ayaw ng kapatid ko. Napatingin si Elle kay Jordan at parang naiinis na sabi, "Ah, matanda na talaga si Lolo at gulong-gulo na. Minsan talaga naisipan niyang pakasalan ako ni Jordan Steele. Magaling lang siyang makipaglaban. Ayoko ng mga ganyang bayolenteng lalaki. Buti na lang, masyado pa akong bata, at nakatakas ako sa isang sakuna, hehehe." Matapos marinig ang mga salitang iyon ay agad na nabigla si Jordan. Hindi niya inaasahan na yon ang magiging kwento sa likod ng kanilang pagsasama. Noon, ginawa ng Steeles na maging live-in-in-law ng mga Camden si Jordan, na isang malaking pabor sa mga Camden.
Si Mr. Camden Sr. ang tanging taong nakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Jordan. Tulad ng kanyang asawa, siya ay may kinikilingan sa kanyang panganay na anak na lalaki, si Herman, at sa makatuwid ay nais niyang magkaroon si Herman ng isang mahusay na manugang, si Jordan. Sa kasamaang palad, tumanggi si Herman. Sa mga oras na ito, nagkatinginan sina Jordan at Hailey, at hindi nila maiwasang maalala ang panahon noong una silang nagkita 3 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, kababalik lang ni Jordan mula sa larangan ng digmaan. Dahil nasanay na siyang humarap sa mga bloodbath at bangkay sa loob ng 1 taon, hinangad niya ang init at pagmamahal ng pamilya. At saka, college student pa si Hailey that time, kaya mas simple-minded siya at maamo, malayo sa hindi makatwirang tao na siya ngayon. Malinaw na hindi siya mangangalunya. Kaya naman, umibig si Jordan kay Hailey sa unang taon ng kanilang kasal. Ayaw ng pag-isipan pa ni Jordan ang nakaraan. Matapos bugbugin ang 10 bata, oras na para harapin si Salvatore. Ikaw. Anong ginagawa mo? Sa sobrang takot ni Salvatore ay patuloy siyang umatras. Gayunpaman, hinawakan ni Jordan ang kamay ni Salvatore at napilayan ang isang daliri nito sa lugar sa lalong madaling panahon. Napasigaw si Salvatore sa sakit. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako pinaratangan na nagnakaw? Sinong naglagay sa'yo nito? Bantang tanong ni Jordan. Talagang karapat-dapat si Salvatore na maging leader ng gang. Kahit na magaling siyang makipaglaban, isa rin siyang tunay na lalaki. Bilang isang gangster, matagal na akong naghahanda na mamatay anumang oras. Kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako. Ngunit dapat kong ipaalala sa'yo na si A. Pablo ang nagsanay sa akin. Maaari kang magtanong sa paligid upang malaman ang tungkol sa kanyang kapangyarihan at puwersa sa mga kalapit na lungsod. Siguradong pagsisisihan mo yan kung lalabanan mo ako. Nagsimulang magpanik si Drew sa takot na baka ilantad siya ni Salvatore. Jordan Steele, tumigil ka. May balak ka bang pumatay sa bahay ni Lola? Binitawan ni Jordan si Salvatore at sinipa ito sa gilid. Ulitin ko, hindi ako nagnakaw sa'yo. Kung mayroon kang konkretong ebidensya, sa lahat ng paraan, isumbong mo ako sa pulisya. Huwag mong sabihin na hindi ka tumatawag ng pulis para sa kapakanan ko at hindi mo kayang pabayaan akong makulong. Please! Pagkasabi nun ay tumalikod na si Jordan at umalis. Woof! Woof! Loki ang poodle ay tumalon mula sa mga braso ni Ella at kinagat ang laylayan ng pantalon ni Jordan na ayaw siyang pakawalan. Binuhat ni Jordan si Loki at ibinalik sa mga braso ni Elle. Habang hinahaplos ang ulo nito, sinabi niya, sa aking paningin, ikaw lang ang pag-aari ng mga Camden na sulit na magnakaw. Isa lang itong relo ni Richard Mille at ilang antigong painting sa basement ng bahay ng mga Camden. Wala silang pake kay Jordan. Ang tanging hindi kinaya ni Jordan na makipaghiwalay kay Loki the Poodle, na 3 taon niyang inalagaan dahil ito lang ang alam niyang magpasalamat sa kanya. Pagkaalis ni Jordan, nilisan ni Salvatore at ng kanyang mga kampon ang villa sa magulong paraan. Pagkapasok ni Salvatore sa sasakyan ay tumakbo si Drew. Nagpapasalamat si Drew kay Salvatore dahil hindi niya inilantad ang kanyang mga labi at hindi niya inilantad kahit ngayon lang siya nabugbog. Salvatore, ikaw. Ayos ka lang ba? Tanong ni Drew na parang nahihiya. Galit na galit si Salvatore nang makita si Drew. Punk, how dare you give me such a hard job? Dapat mo akong bigyan ng $150,000 pa at bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot ng aking mga anak. Sabi ni Drew, hindi problema ang pera, basta maturuan mo ng mahirap na leksyon si Jordan Steele. Salvatore, ipapatay mo ba siya? Ikinaway ni Salvatore ang kanyang mga kamay at sinabing, sige, ako na ang bahala dito para sa'yo. Nagmamadali ako sa oras. Kailangan ko nang umalis ngayon. Mabilis na umalis si Salvatore sakay ng isang komersyal na sasakyan. Pagkatapos umalis sa kapitbahayan ng villa, nagdura si Salvatore ng laway sa bintana. Damn it, ang tanga ni Drew Camden. Kung may mga underling pa ako ngayon, bakit ako personal nakikilos para kumita ng $800,000 mula sa'yo? Sa katunayan, lahat ng mga tindahan ni Salvatore ay kinuha at siya ay walang pera. Gayunpaman, desidido si Salvatore na maghiganti matapos mapahiya sa publiko at mabali ang daliri ni Jordan. Mag-book kaagad ako ng tiket papuntang Thailand. Hahanapin ni Salvatore si Pablo.
Bumalik si Jordan sa opisina at nagsagawa ng pagpupulong sa conference room na tanging ang mga top management executive lang ang makakadalo. Ang pulong ay pangunahing inilaan para sa isang talakayan upang magpasya kung dapat silang mamuhunan sa proyekto ng pribadong paninirahan ng nangungunang klase ng Camdens o hindi. Ang mga nangungunang executive, kabilang si Victoria, ay karaniwang sumang-ayon na mamuhunan ng $11 milyong sa proyekto. Una, ito ay dahil ito ay hindi isang malaking halaga ng pera para sa kumpanya. Pangalawa, ito ay dahil ito ay isang promising na proyekto na may magagandang prospect. Tiwala sila na kapag naitayo na ang mga tirahan, tiyak na maaakit nito ang mga nangungunang pamilya sa Orlando at iba pang mga lungsod. Nagplano rin ang Ace Corporation na magdagdag ng sugnay sa kontrata ng pagbebenta na nagsasaad na ang kondisyon para makabili ng isa sa mga tirahan ay ang makipagtulungan sa negosyo sa Ace Corporation. Ang Ace Corporation ay nagmamay-ari ng maraming negosyo, marami sa mga ito ay walang gaanong kapangyarihan sa kompetisyon. Kaya naman, kung makakakuha sila ng tulong ng mga nangungunang negosyo ng pamilyang iyon, tiyak na magiging isang makabuluhang pagpapahusay ito. Kaya naman, hindi lamang ang proyekto ang makikinabang sa mga Camden, ngunit ito rin ay paborable para sa interes ng Ace Corporation. Dahil si Jordan ang nag-propose ng proyekto, hindi na niya kailangang i-veto ang sarili niyang ideya. Nakaupo si Jordan sa upuan ng presidente sa conference room. Okay, dahil sumasang-ayon ang lahat, opisyal na nating simulan ang pakikipagtulungan sa Landmark Realty mula ngayon. Victoria, sabihin sa mga Camden. Ipaalam sa Landmark Realty na magpadala ng isang tao at bigyan ako ng detalyadong paliwanag ng proyektong ito. Gusto kong suriin sila at makita kung gaano sila kahanda. Ipapaalam ko sa kanila ngayon din, sabi ni Victoria. Nang matapos ang meeting ay agad na tinawagan ni Victoria si Herman. Sa sandaling ito, ang mga Camden ay nasa villa pa rin at tinatalakay kung pinilit ni Mr. Camden Sr. si Hailey na pakasalan si Jordan dahil sa kanyang mahusay na kasanayan sa martial arts. Tuwang-tuwa si Herman na kunin ang tawag sa telepono ni Victoria. Mom, tinawagan lang ako ni Miss Clark para sabihin na pumayag ang presidente ng Ace Corporation na mag-invest ng $11 million sa project natin. Pero kailangan ko siyang makilala ng personal para pag-usapan ang proyekto at ipakita kung gaano kami kahanda. Ang matandang Mrs. Camden ay labis na nasasabik din, magaling, ang pakikipagtulungan sa Ace Corporation ay magiging isang malaking hakbang para sa amin at sa Landmark Realty. Herman, kailangan mong gumanap ng maayos at mag-iwan ng magandang impresyon kay Mr. Steele para patuloy tayong makipagtulungan sa kanila sa hinaharap. Sabi ni Herman. Siguradong mahusay akong gaganap sa harap ni Mr. Steele. Bulong ni L. Dad. Tingnan mo ng mabuti si Mr. Steele. Balita ko bata pa siya at gwapo, hindi tulad ng karamihan sa mga presidente ng mga matatag na kumpanya. Nang makita kung gaano kasaya si L, alam ni Hailey na tiyak na may mga disenyo ito sa kanya. L, kahit gaano kagwapo si Mr. Steele, attached na siya. Nakalimutan mo na ba na magkasintahan sina Miss Clark at Mr. Steele? Inilibot ni L ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang kinalaman niyan sa'yo? Lovers lang sila. Hindi pa sila kasal. At saka, mas bata ako kay Victoria Clark, at mas maganda rin ang figure ko. Bakit hindi ko maagaw sa kanya si Mr. Steele? Tumango si Drew para magsalita para sa kanyang kapatid. Exactly, sinusuportahan ko rin si Elle. Hailey, I heard na sinampal ka ni Victoria Clark, kaya dapat suportahan mo si Elle ngayong gusto niyang agawin ang boyfriend niya. Maging ang matandang Mrs. Camden ay tumango rin bilang pagsang-ayon. Tama si Elle. Ang mga makikinang na lalaki ay kakaunti sa mundong ito at dapat mong agawin ang gusto mo. Elle, sumama ka sa tatay mo para makilala si Mr. Steele sa Ace Corporation. Ah, talaga? Salamat, Lola. Ikaw ang pinakamahusay. Tuwang-tuwang-tuwang-tuwa si Elle at sinipa ang matandang Mrs. Camden sa kanyang kulubot na mukha. Si Benedict at ang kanyang pamilya ay tila labis na hindi nasisiyahan. Malinaw na si Hailey ang nagmungkahi ng nangungunang ideya sa pribadong paninirahan. Gayunpaman, itinalaga si Herman bilang taong namamahala. Galit na sabi ni Hailey, gusto ko ring pumunta. Nagmamadaling nagsalita si Sylvie para sa kanyang anak. Hayaan mo na rin si Hailey. Isinasantabi ang kanyang kakayahan, si Hailey ang pinakamagandang babae sa lungsod na ito. At saka, hiwalay na siya ngayon at sinampal siya ng babaeng iyon na si Victoria Clark.
Sinusuportahan ko ang ideya na agawin ni Hailey si Mr. Steele mula kay Victoria Clark. Napangisi si Elle at nanunuya, pwede bang tumingin ka sa salamin? Bakit magpapakasal si Mr. Steele sa isang babaeng diborsyado? Nagsalita din ang matandang Mrs. Camden para kay Elle. Tama si Elle. Baka mas maganda si Hailey, pero plano kong tulungan si Elle na makasama si Mr. Steele. Hailey, mas mabuting makipagkasundo ka sa Tyler Collins na yon. Noong niloloko niya ang kanyang asawa, ipinagmamalaki ni Hailey na nakahanap siya ng lalaking katulad ni Tyler na tugma sa kanya. Gayunpaman, kumpara kay Mr. Steele, tila mas mababa si Tyler. Hindi nagtagal, magkasamang dumating si Herman at ang kanyang anak na si Elle sa Ace Corporation. Dahil sa katotohanan na nakikipagpulong si Jordan sa ibang mga kliyente noong panahong iyon, sinabihan niya si Ashley na ayusin ang mga ito na maghintay sa silid ng pagpupulong at inutusan itong huwag maghatid sa kanila ng anumang inumin. Ang mga Camden, lalo na si Herman, ay napakasama at mali siya kay Jordan. Dahil nakarating na sila sa teritoryo ni Jordan, tiyak na hindi niya sila pagsilbihan ng may mabuting pakikitungo. Sa meeting room, si Elle ay nakasuot ng masikip na damit na nagpatingkad sa kanyang figura habang ginagawa siyang matikas, kaakit-akit, at hindi mapaglabanan sa mga lalaki. Gayunpaman, tila hindi nasisiyahan si Elle sa damit nang itanong niya, "Tay, bakit mo ako pinasuot ng damit na ito? Maaaring ipakita nito ang aking mga kurba, ngunit natatakpan nito ang iba pang bahagi ng aking katawan. Hindi mo ba alam kung gaano kaganda ang figure ko?" Lene. Hahaha. Nakaramdam ng kaba, tumawa ng malakas si Herman at tumingin sa kanyang makikinang na anak na may hitsura ng kasiyahan. Elle, pinalaki ko paanong hindi ko malalaman ang lakas mo? Sabi ni Elle, bakit hindi mo ako hinayaang magsuot ng damit na mas lantad? Umiling si Herman at sinabing, mahal kong anak, kung magsusuot ka ng kaaya-ayang damit sa una mong pagkikita, hahamakin ka ni Mr. Steele at iisipin na isa kang walang kwentang babae na walang respeto sa sarili. Ang layunin mo ay pakasalan si Mr. Steele, hindi maging manliligaw o may bahay. So, hindi dapat maging tacky ang fashion sense mo. Kakakilala lang namin ni Miss Clark at ng sekretary niya na si Ashley Rose. Naaalala mo ba kung paano sila nagbihis? Vain girl si Elle kaya halatang naalala niya ang suot nila. Tumango si Elle at sinabing, pareho ang suot nilang damit na binubuo ng puting sando na ipinares sa itim na palda. Ngunit ang palda ng sekretarya na iyon ay mas maikli pa sa palda ni Victoria Clark na hanggang tuhod. Tumango si Herman at sinabing, ang pagkakaiba ng haba ng kanilang mga palda ay ang pinagkaiba nila. Si Victoria Clark ay malinaw na mas maganda kaysa kay Ashley Rose, ngunit bilang representante ng presidente, kailangan niyang magsuot ng mas presentable. Ganon din sa'yo. Kailangan mong gawin ang iyong sarili na magmukhang classy at eleganteng. Saka ka lang mamahalin ni Mr. Steele. Sa pag-akalang may katuturan si Herman, sinabi ni Elle, salamat, tatay, talagang babawiin ko si Mr. Steele kay Victoria Clark. Tumango si Herman bilang kasiyahan. Kapag nakapagpakasal na ang kanyang anak na babae sa presidente ng Ace Corporation, mas pahalagahan ni Old Mrs. Camden si Herman, ang kanyang asawa, at ang kanyang mga anak. Pagdating ng panahon, ang mga ari-arian ng Camdens na nagkakahalaga ng malapit sa daan-daang milyong dolyar at ang posisyon bilang susunod na helmsman ng kumpanya ay walang alinlangan na pagmamay-ari ni Herman. Kaya lang, nanatiling nakaupo ang dalawa ng mahigit 10 minuto. Bakit hindi nila tayo inihahain ng kape o tsa? Napakasama ba ng hospitality ng Ace Corporation? Medyo nanunuyo na ang bibig ni Elle sa pagsasalita. At sa kanya lang napagtanto na hindi pala sila pinainom ng sekretarya. Hindi na napigilan ni Elle ang kanyang galit at binuksan niya ang pinto para sumigaw kay Ashley, Miss Rose, gusto naming uminom ng 2 tasa ng tsa. Sige, maghintay ng ilang sandali. Pumayag naman si Ashley, pero makalipas ang mahigit 10 minuto, hindi pa rin siya naghahain ng tsa. Nakakagalit ito. Tinatangkilik lang ako ng sekretarya na yon, bulalas ni Elle na galit na pinapadyak ang mga paa. Sa ayaw niyang maapektuhan ang mood ni Elle, aliw ni Herman, kapag naging asawa ka na ng presidente, tanggalin mo na lang siya. Kumulo, maaaring pumasok si Mr. Steele anumang oras. Oh! Agad na bumalik si Elle sa kanyang eleganteng postura sa pag-upo, nakangiting parang isang marangal na ginang. Kaya lang kalahating oras ang lumipas. Tay, hindi na ako makakasabay dito. Nakakapagod din umupo na parang demure lady. Ito ay nakakapagod. Bakit wala pa si Mr. Steele?
Humiga si Elle sa sofa at itinaas din ang mga paa. Napasulyap si Herman sa palpak na tindig ni Elle na hindi makayanang tingnan at umiling. Mukhang hindi tayo pinapahalagahan ni Mr. Steele. Pinaghintay pa niya kami ng 1 oras. Sa sandaling ito, itinulak ni Jordan ang pinto at pumasok. Nang makita ni Jordan si Elle na ipinatong ang kanyang mga paa sa sopa sa kabila ng pagsusuot ng mataas na takong, hindi niya maiwasang sumingit. Elle, alam kong napaka-casual ang ugali mo sa bahay, pero bakit ang casual mo kapag nasa labas ka? Hindi ba sinabi sa iyo ng tatay mo na mahalay ang pag-ugaling ganito? Matapos marinig ni Elle ang pagsara ng pinto, natakot siya kaya dali-dali niyang isiniksik ang kanyang mga paa at nagsimulang umupo sa malababaing postura. Matapos itong makita ni Jordan, idinagdag niya, "Well, it's the first time in 3 years that I've ever seen you wearing a dress that covers so much of your body. Hindi ko in-expect na magagawa mong magmukhang demure lady." Hindi maikakailang pumili si Herman ng angkop na damit para sa kanyang anak na babae. Kung hindi pa kilala ni Jordan si Elle noon pa man, siguradong maganda ang impresyon nito sa kanya noong una nilang pagkikita. Gusto pa nga niya itong makilala ng husto. Nang marinig ang papuri ni Jordan, sinabi ni Elle na may masamang tingin, "Get lost, stop ogling at me. Hindi ako nagsuot ng damit na ito para sa'yo. Alam kong kinikimkim mo ang mga disenyo sa akin dahil narinig mong sinabi ng tatay ko ngayon na sinadya ni Lolo na pakasalan mo ako noon. Pero, paano magiging karapat-dapat ang isang country bumpkin na tulad mo sa isang nagniningning na bituin na tulad ko? Hindi ka karapat-dapat kay Hailey Camden, hayaan mo na ako." Bagamat napakababae ni Elle, hindi kailanman nagkaroon si Jordan ng anumang mga disenyo sa kanya sa nakalipas na 3 taon. "Elle, mali ang pagkakaintindi mo. Naisip ko lang Nagmamadaling putol ni Elle nang hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong magsalita. "Hindi ka pinapayagang mag-isip tungkol dito." Walang magawang umiling si Jordan at umupo para tingnan si Herman nang hindi man lang nag-abala tungkol sa kanya. Gayunpaman, bago siya makapagsalita, sinabi ni Herman kay Jordan, "Jordan, bodyguard ka lang. Anong ginagawa mo dito sa taas? Nasaan si Mr. Steele?" Dati, sinabi na sa kanila ni Jordan na siya ang presidente ng Ace Corporation, pero hindi siya naniwala kaya hindi na siya nag-abalang ulitin. Sabi ni Jordan, "Nandito ka para pag-usapan ang project patungkol sa mga top-class private residences, di ba? Baka kakausapin mo lang ako." Naiinis na sabi ni Herman, "Magsalita ka. Ano ang silbi niyan? Isa kang hamak na tanod at talunan na ang alam lamang ay gumamit ng karahasan. May alam ka ba tungkol sa proyekto? May alam ka pa ba tungkol sa negosyo?" Galit din si Jordan. "Ibig sabihin ay ayaw mong pag-usapan, ha? Sige, aalis na ako." "Sandali lang." Biglang hinila ni Elle si Jordan para pigilan, nagulat naman siya agad. Magiliw na umiti si Elle at nagtanong, "Jordan, huwag kang pumunta, may itatanong ako sa'yo. Ikaw ang bodyguard ni Victoria Clark nitong nakaraang 2 araw, kaya dapat pamilyar ka sa relasyon nila ni Mr. Steele, di ba?" Tumango si Jordan at sinabing, "Naiintindihan ko ang ilan dito." Nakangiting tanong ni Elle, "Well then, can you tell me how close Victoria Clark and Mr. Steele are? Magkasama ba sila? Nakatira ba sila sa lugar ni Mr. Steele o Victoria Clark?" Alam ni Jordan na si Elle ay isang daldal na magpapakalat ng lahat ng bagay. Dati, nang sabihin ni Victoria na magkasintahan sila ni Jordan, naapektuhan na nito ang kanyang reputasyon. Kaya naman, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ipaalam kay Elle ang balita at ipaalam sa mas maraming tao na wala siyang kinalaman kay Victoria. Sabi ni Jordan, "Break na sila." Hindi naman nahiya kay Victoria ang sagot niya. Hindi niya itinanggi na magkasintahan sila ni Victoria, pero nagawa rin niyang ibalik ang katotohanang single siya. Matapos marinig ang kanyang sagot, si Elle at Herman ay nabalisa na halos sila ay umiyak. "Break? Naghiwalay sila?" "Hahaha," tumawa ng malakas si Elle. Hinampas ni Herman ang kanyang mga hita sa tuwa at napabulalas, "Tinutulungan tayo ng langit. Tinutulungan ng langit ang ating pamilya." Naguguluhang tanong ni Jordan, "Bakit kayo tuwang-tuwa sa katotohanang naghiwalay na sila?" Ngumiti si Elle at bumalik sa kanyang marangal na postura sa pag-upo, na ang isang paa ay nasa ibabaw ng isa. Siya ay tumingin lahat matayog at marangal. "Jordan. Jordy." Napatulala si Jordan. "Bakit ako binigyan ni Elle ng nickname? Ano ang binabalak niya?"
Sabi ni Elle, Jordy, on the account na dati kitang cousin-in-law, bibigyan kita ng pagkakataon na pagsilbihan ako, ang magiging asawa ng amo mo. Dalhan mo ako ng tsaa. Asawa ng amo ko. Asawa ng amo ko. Ang mga salitang iyon ay nagulat kay Jordan. Sino ang magiging asawa ng amo ko? Tanong ni Jordan. Umiling si Herman at sinabing, napakakapal ng ulo mo. Empleyado ka na ngayon ng Ace Corporation, di ba? Iyon ang dahilan kung bakit si Mr. Steele ang iyong boss, at ang kanyang magiging asawa ay ang iyong dating pinsan, na anak ko rin, si Elle. Balak namin ng pamilya ko na pakasalan si Elle kay Mr. Steele para magkaroon kami ng marriage alliance sa Ace Corporation. Kung maayos ang mga bagay sa pagitan nila, medyo maugnay ka ulit sa amin. Haha, ang galing mo talaga sa Camdens. Nagulat si Jordan kay Elle at nagtanong, Elle, ganoon ka ba ka-confident na magugustuhan ka ni Mr. Steele? Ilang araw pa lang mula nang makatakas si Jordan mula sa pagkakahawak ng mga Camden sa pamamagitan ng paghihiwalay kay Hailey, at ngayon, si Elle ay nakatutok sa kanya. Ano ang nagawa ko upang maging karapat-dapat na pestered walang katapusang sa pamamagitan ng Camdens? Malamig na yumuko si Elle at sinabing, walang lalaki sa mundong ito na hindi maaakit sa akin. Palagi akong malinis at hindi pa nagka-boyfriend. Basta ako ang gagawa ng first move, siguradong ma-in-love si Mr. Steele sa akin. At saka, palagi akong naghihinala na si Mr. Steele ang taong nagpadala sa amin ng $1 million bracelet noong araw ng birthday banquet ni Lola. Plano kong mag-imbestiga at malaman ang higit pa tungkol dito. Baka matagal ng fan ko si Mr. Steele. Napangiti si Jordan na hindi niya inaasahan na ganoon pala ka-confident sa sarili ang dating pinsan. Bagaman, pinag-isipan niya itong mabuti at napagtanto na makatuwiran para sa kanya na maging narcissistic. Marami siyang tagahanga sa social media at nakatanggap ng mga romantikong mensahe mula sa hindi bababa sa 1,000 lalaki araw-araw. Kahit sinong babae ay magiging mapagmataas kung sila ang nasa kanyang sapatos. Nang marinig na binanggit muli ni Elle ang usapin ng regalo sa kaarawan, sinabi ni Jordan, hindi mo na kailangang mag-imbestiga. Regalo talaga ni Mr. Steele ang bracelet na yon. Nang marinig ang mga salita ni Jordan, napalundag si Elle sa tuwa at hinawakan ang damit ni Jordan. Excited na tanong niya, totoo ba? Totoo ba yun? Regalo ba talaga ni Mr. Steele? Alam ko na. Tama ang intuition ko. Dad, narinig mo ba yun? Mahal na mahal ako ni Mr. Steele. Masyadong natuwa si Herman sa mga salita. Ang presidente ng Ace Corporation ay nagbigay ng napakabigat na regalo sa mga Camden. Halatang ginawa niya yun para ma-impress si Elle. Tuwang-tuwang sabi ni Herman, I really didn't expect na ang president ng Ace Corporation ang magiging future son-in-law ko. Dapat kong sabihin sa aking ina ang tungkol dito pag-uwi ko. Siguradong mapapamura siya. Tumingin si Jordan kay Herman at napayuko. Ang presidente ng Ace Corporation ay kasal sa isang Camden sa loob ng 3 taon, ngunit wala ni isa sa inyo ang naging mabuti sa kanya. Gusto mong pakasalan ko ulit si Camden? Siguradong nananaginip ka. Sa pananabik na makilala si Mr. Steele, hinawakan ng mahigpit ni Elle ang damit ni Jordan at nagtanong, nasaan na si Mr. Steele? Gusto ko siyang makita. Sumagot si Jordan, nakikipag-chat siya sa ilang kliyente sa meeting room. Dahil sa kung gaano kalawak ang Ace Corporation, hindi kakaiba na mayroong higit sa isang meeting room. Kaya naman, hindi na pinag-usapan pa ito ni Elle at sa halip ay nagtanong, bakit ang tagal niya? Mahirap bang harapin ang mga kliyente? Tumango si Jordan at sinabing, lalaki at anak niya ang mga kliyente. Ang lalaki ay isang snob habang ang kanyang anak na babae ay isang magandang babae na nakadamit ng mga nins at ngayon ay nangakit kay Mr. Steele. Duda ako na makakapagpaumanhin siya sa lalong madaling panahon. Galit na galit si Elle matapos marinig ang kanyang sinabi. Ang murang babae. How dare she be so shameless in the presence of Mr. Steele's company? Hindi katakataka na pinaghintay kami ni Mr. Steele ng ganoon katagal. Saang kwarto sila? Sasampalin ko ang asong iyon ng mahigpit na sampal ngayon. Mabilis na hinila pabalik ni Herman si Elle para pigilan siya. Huwag kang impulsive. Hindi ka maaaring mag-iwan ng masamang impresyon kay Mr. Steele. Mas mabuting manatili tayo dito at maghintay ng kaunti pa. Sinamaan sila ni Jordan ng masamang tingin at umalis ng walang sinasabi. Maya-maya, lumapit si Ashley at sinabi sa kanila, Mr. Camden, Miss Camden, may nangyari kay Mr. Steele, at umalis na siya sa opisina.
Gusto niyang umalis ka. Ha? Kapwa sila na isang buong oras na naghihintay ay medyo nadismaya. Sinabi ba ni Mr. Steele kung kailan siya magiging libre? Pupunta ba siya ulit sa opisina sa hapon? Tanong ni Herman. Umiling si Ashley at sinabing, hindi rin ako sigurado. CJ. Umalis sina Herman at Elle na medyo nabigo, ngunit ang kanilang paglalakbay sa Ace Corporation ay hindi lubos na nabunga. At least, nalaman nila na si Mr. Steele ang nagbigay kay old Mrs. Camden ng birthday gift na nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. Sa sandaling umalis sila sa gusali ng opisina, tumawag si Herman sa bahay at hiniling ang lahat ng mga Camden na magtipon sa villa ng matandang Mrs. Camden. Hindi pa umaalis sina Benedict at Sylvie, si Hailey naman ay nakaalis na pero pinabalik. Anong meron? Kakaalis ko lang at hiniling mo na bumalik ako. Nakuha na ba nila ang deal? Sumugod si Hailey, hawak-hawak pa rin niya ang susi ng kotse niya. Buong pagmamalaking sumulyap si Elle kay Hailey, na huli nang dumating, at pagkatapos lamang niyang makitang nandoon ang lahat ay sinabi niyang, hindi ito tungkol sa kontrata. Mayroon akong isang magandang balita na ipahayag sa inyong lahat. Ang taong nagbigay kay Lola ng $1.5 million na pulseras ay si Mr. Steele, ang presidente ng Ace Corporation. Ano? Galing kay Mr. Steele. Hindi makapaniwala si Benedict. Medyo sumama ang loob ni Hailey dahil simula nang malaman niyang nagnakaw si Jordan sa mga Camden, naisip niya talaga na regalo ni Jordan ang bracelet. Sinabi ni Sylvie, paano masasabing magandang balita yan? Si Mr. Steele at Miss Clark ay magkasintahan, at si Miss Clark ay palaging malapit sa aming pamilya. Ano ang kakaiba sa pagpapadala niya rin sa atin ng regalo? Tumawa si Herman at sinabing, matagal nang naghiwalay sina Sylvie, Mr. Steele, at Miss Clark. Kung ipinadala niya ang bracelet na yon sa ngalan ni Miss Clark, bakit niya ito ipinadala bilang isang hiwalay na regalo? Maaari niyang ilagay ang kanyang regalo kasama ni Miss Clark. Karaniwan sa mga mag-asawa at magkasintahan na magbahagi ng regalo. Sa araw na yon, tila hindi alam ni Victoria na magpapadala rin si Mr. Steele ng araw ng regalo sa mga Camden. Bumulong si Sylvie, ibig mong sabihin. Conceited na sabi ni Elle, kailangan pa bang magtanong? Si Mr. Steele siguro ay nagbigay kay Lola ng regalo para sa akin. Noong panahong iyon, kasal pa rin si Hailey kay Jordan. Pagkaraang marinig ito, sinabi ng matandang Mrs. Camden na may isang masiglang ngiti, iyan ay makatuwiran. Alam ko naman na ang nagpadala ng regalo ay dapat naman liligaw ni Elle, ngunit hindi ko inaasahan na siya ang magiging presidente ng Ace Corporation. Nakangiti sa atin si Lady Luck. Masunuring tumugon si Ella, Lola, aalagaan ko ng mabuti ang relasyon namin ni Mr. Steele para matulungan ang aming pamilya na umunlad tungo sa pagiging isang top-tier na pamilya sa lungsod. Nakangiti ng malawak mula sa tainga hanggang sa tainga, hinaplos ng matandang Mrs. Camden ang mukha ni Elle. Napakahusay, ang aking apo ay napakahusay. Ang kanyang mga salita ay parang punyal sa puso ni Hailey. Ni minsan ay hindi siya pinuri ng kanyang lola para sa pagsusumikap na ginawa niya para sa mga Camden sa nakalipas na ilang taon. Tanong ni Hailey, kanino mo narinig ang mga salitang iyon? Kapanipaniwala ba ang impormasyon? Sabi ni Elle, yung ex-husband mo ang nagsabi. Siyempre, ito ay kapanipaniwala. Lola, masyadong abala si Mr. Steele para makipagkita sa amin kaninang umaga. I'll head to the Ace Corporation on noon mamayang hapon para hanapin siya ulit. Huwag mag-alala tungkol sa kontrata. Kakayanin ko mag-isa. Nangako si Elle sa mga Camden. Magaling. Masayang puri ng matandang Mrs. Camden. Dahil sa pagmamalaki at pagmamalaki, sinabi ni Elle kay Hailey ng may pagmamalaki, Hailey, kung wala kang ngayong hapon, maging super para sa araw na ito at ipadala ako sa Ace Corporation. Ang mga prestihiyosong pamilya ay palaging mahigpit tungkol sa prinsipyo ng seniority-based hierarchy sa loob ng pamilya. Si Elle ay nakababatang pinsan ni Hailey. Gayunpaman, hayagang hiniling niya na isakay siya ni Hailey na parang super, sa harap mismo ng lahat. Sinimulan na ni Elle na isipin ang kanyang sarili bilang magiging asawa ng presidente ng Ace Corporation, kaya nagkaroon na siya ng pakiramdam ng higit na kahusayan sa iba pang mga Camden. Pakiramdam niya ay kailangang umasa sa kanya si Hailey sa hinaharap. Gayunpaman, si Hailey ay palaging mapagmataas at mayabang, kaya halatang hindi niya matitiis ang gayong kahihiyan. Galit na pabulaanan ni Hailey, nababaliw na ako. Wala akong oras para ipadala ka doon.
Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya at lumabas ng villa. Pagkatapos ay pinaandar niya ang kanyang sasakyan ng may hinanakit. Ang pagiging isang mahirap na driver, sa simula, siya ay hindi sinasadyang nagmaneho sa isang puno. Sa kabutihang palad, hindi masyadong nasira ang kanyang sasakyan dahil mabagal ang pagmamaneho niya at hindi siya nagtamo ng anumang pinsala. Ito ay nakakainis at nakakainis. Paulit-ulit na ipinatong ni Hailey ang dalawang kamay sa manibela habang walang tigil ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Sa sobrang galit, dali-dali niyang inilabas ang kanyang cellphone para tawagan si Jordan. Sa oras na ito, nasa opisina pa rin si Jordan at nagulat siya nang makitang ito ay isang tawag mula kay Hailey. Hello. Kinawayan ni Jordan ang kanyang kamay kay Ashley, senyales na umalis na ito sa kanyang opisina, pagkatapos ay sinagot nito ang tawag. Emosyonal na tanong ni Hailey, Jordan, may itatanong ako sa iyo. Dahil ikaw ang nagpanggap na taong nagbigay ng bracelet na yon sa aking lola noong kaarawan niya, bakit hindi ka nagpanggap? Bakit mo sinabi kay Uncle Herman at Elle ang totoo? Alam mo ba kung gaano mo ako pinahiya sa harap ng pamilya ko? Akala ni Jordan ay tumawag si Hailey para humingi ng tawad sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na tatanungin siya tungkol sa bagay na yon. Sa katunayan, hindi kailanman binago ni Jordan ang kanyang pahayag, at nagsasabi siya ng totoo sa lahat ng oras na ito. Ang bracelet ay regalo mula kay Jordan Steele at regalo rin ng presidente ng Ace Corporation. Well, ito ay dahil si Jordan ang presidente ng Ace Corporation. Malinaw na sinabi ni Jordan sa mga Camden ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit minamaliit nila si Jordan at masyado silang natigil upang maniwala sa kanya. Malamig na sabi ni Jordan, nalulunos ako. Wala akong oras, wala rin ako sa mood para pakialaman kung nahihiya ka o hindi. Kung wala nang iba, ibababa ko na ang tawag. Hiniwalayan na ni Jordan si Hailey, kaya walang kinalaman sa kanya ang mga affairs niya. Ang tanging gustong marinig ni Jordan ay ang paghingi ng tawad mula kay Hailey at wala nang iba pa. Sandali, nagmamadaling bulalas ni Hailey. Nagpatuloy siya sa mas mahinang boses, tinawagan kita dahil kailangan ko ng pabor mula sa'yo. Ayoko na masyadong umunlad ang relasyon ni Elle sa amo mong si Mr. Steele. Pupunta si Elle sa office building ng Ace Corporation mamayang hapon. Siya ay nakabuo ng isang pagkahilig sa itim na tsaa kamakailan lamang, kaya ihain sa kanya ang isang tasa ng itim na tsaa na may laxatives upang siya ay makatakbo. Kung hindi, magpanggap na hindi sinasadyang napunit ang kanyang damit kapag dumaan siya sa'yo. Napakalakas mo, hindi kanya pagdudahan. Malamig na yumuko si Jordan. Hailey Camden, masyado kang matakaw. Niloko mo ako habang kasal tayo, at hindi ka lang humingi ng tawad, humihingi ka na ngayon ng pabor sa akin. Kung kailangan mo ng pabor, hanapin mo ang iyong kasintahan sa halip na abalahin mo ako. Pagkasabi nun ay ibinaba na ni Jordan ang telepono. Desididong tumanggi si Jordan na tulungan si Hailey. Gustuhin man niyang tulungan siya, hindi niya lalagyan ng laxatives o kung ano paman ang inumin ni Elle dahil wala naman siyang balak na makita siya. 2:00 ng hapon, dumating si Elle sa sahig na kinaroroonan ng opisina ng presidente sa gusali ng Ace Corporation. Dahil sa laki ng Ace Corporation, nagtalaga ang korporasyon ng iba't ibang empleyado sa iba't ibang palapag. Ang palapag na kinaroroonan ng opisina ni Jordan ay itinuturing na palapag kung saan naroon ang lahat ng pangunahing departamento. Inilagay nila sa iisang palapag ang mga opisina ng lahat ng senior executives ng Ace Corporation at ang kani-kanilang mga assistant at secretary. Ang ibang mga empleyado ng kumpanya ay hindi pa nakikilala si Jordan. Kaya naman, nawalan ng saysay ang pagsisikap ni Elle nang humingi siya sa ilang empleyado ng Ace Corporation ng larawan ng presidente ng kumpanya bago siya dumating. Miss Camden, nandito ka na pala. Si Ashley ang unang bumati kay Elle. Sinulyapan ni Elle si Ashley ng mapanlinlang na sulyap, galit pa rin sa kanya dahil hindi siya naghain ng tsaa sa kanyang pagbisita sa umaga. Sabi ni Elle, dalhin mo ako sa meeting room. Gayunpaman, pinabulaanan ni Ashley, Miss Camden, pasensya na, ngunit mas mabuting umalis ka na. Saglit itong natigilan kay Elle at nagtanong, bakit? Mawawala ba si Mr. Steele buong hapon? Umiling si Ashley at nagpaliwanag, hindi naman ganoon. Sinabi ni Mr. Steele na masyado ka raw maganda, at baka madistract siya sa kagandahan mo, at makalimutan niya ang trabaho kung pag-uusapan niya ang kontrata sa iyo. Kaya, mas gusto niyang may ibang tao mula sa iyong pamilya na makipagkita sa kanya. Ibang tao?
Medyo nanlumo si Elle noong una, ngunit siya ay natulala at nasiyahan sa dahilan ng pagtanggi nito. Talaga bang pinuri ni Mr. Steele ang kagandahan ko? Alam ba niya kung ano ang hitsura ko? Namula naman si Elle. Tumango si Ashley at sinabing, sinusubaybayan ni Mr. Steele ang iyong account sa TikTok at pinapanood niya ang iyong mga video sa lahat ng oras. Lalong napahiya si Elle matapos marinig iyon. Mr. Isa talaga si Steele sa mga hinahangaan ko. Sabi ni Elle, well then, I think it's not a good idea to talk to Mr. Steele about work on our first meeting also. Magkakaroon ako ng iba mula sa aking pamilya na papalit sa akin pagkatapos. Miss Rose, pakisabi kay Mr. Steele na baka anyayahan niya ako ng kape o manood ng mga scene kapag available siya. Sagot ni Ashley, talagang ipaparating ko sa kanya ang iyong mensahe. Nang makitang may malaking pagbabago sa ugali ni Ashley sa kanya, sinabi ni Elle, samahan mo ako sa elevator. Ginawa ni Ashley ang sinabi sa kanya. Nang makitang walang ibang tao sa paligid, inilabas ni Elle ang isang balumbon ng pera mula sa kanyang Louis Vuitton na borda na pitaka at itinulak ito kay Ashley. Padalhan mo ako ng larawan ni Mr. Steele. Sabik na gustong malaman ni Elle kung ano ang hitsura ng misteryosong Mr. Steele. Gayunpaman, inutusan ni Jordan si Ashley na huwag sabihin sa iba ang tungkol sa kanya. Hindi niya susuwayin ang utos nito para lang sa pera. Nagmamadaling ibinalik ni Ashley ang pera kay Elle at pinabulaanan, Miss Camden, wala akong litrato ni Mr. Steele. Gayunpaman, masasabi ko sa iyo na siya ay napakagwapo at nasa iyong edad. Nang marinig ang mga salitang napakagwapo, ang puso ni Elle ay nagsimulang kumirot sa tuwa. Bagamat tinanggihan muli ang kanyang kahilingan na pag-usapan ang kontrata kay Jordan, tuwang-tuwang umalis ang maganda ngunit tanga at baliw na si Elle. Bangkok, Thailand. Dumating si Salvatore sakay ng eroplano at nakipagkita sa kanyang amo, si Pablo Dalton. Dahil sa pagkakasangkot ni Pablo sa ilang underground na negosyo sa Bangkok at sa kanyang pag-recruit ng maraming mandirigma, madalas siyang naglalakbay papunta at mula sa Timog Silangang Asya sa nakalipas na ilang taon. Uminom si Pablo ng kaunting alak sa ilalim ng madilim na mga ilaw ng isang maliit na gymnasium kung saan nagaganap ang isang underground boxing match habang nagpapasaya sa kanyang manlalaban sa ring. Mr. Dalton, magalang nasabi ni Salvatore nang makarating siya sa tabi ng upuan ni Pablo. Hindi pinansin ni Pablo si Salvatore hanggang sa matapos ang laban sa boxing. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang tumingin kay Salvatore at nagtanong, Salvatore, bakit ka pumunta dito mula pa sa Orlando? May nangyari ba? Tumango si Salvatore. Nang makitang humigop ng alak si Pablo, dali-dali niyang dinampot ang bote para mapuno ang tasa ni Pablo hanggang sa labi. Napakatalino mo, Mr. Dalton. Talagang nakaranas ako ng ilang problema sa Orlando at kailangan ko ang iyong tulong. Naglabas ng tabako si Pablo at sinipsip bago sinabing, may mahigpit na pagbabawal sa industriya ng bisyo nitong mga nakaraang araw. At sa tingin ko karamihan sa inyong mga tindahan ay nasamsam. I bet wala pang 100 underlings ang natitira, di ba? Si Pablo ang nag-ayos kay Salvatore, kaya natural niyang alam na daan-daang subordinate ang huli. Patuloy na tumango si Salvatore. Tama ka, Mr. Dalton, 10 bata na lang ang natitira sa akin, ngunit ngayon, isang batang hamak na nagngangalang Jordan Steele ang nagpilayan sa kanila. Ngumiti si Pablo at akmang puputulin ang kanyang tabako. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Salvatore, nagalit siya at binasag ang pamutol ng tabako sa ulo ni Salvatore. You idiot! Akala ko may natitira ka na lang na 70 o 80 underling, pero 10 na lang pala ang natitira mo. Hinayaan mo pang may pilay sa kanila. Ibinigay ko sa iyo ang daan-daang underlings bago ako umalis sa Orlando noon, ngunit nabigo kang mapanatiling buhay at maayos ang isa. Hindi pa nasisiyahan matapos basagin ang pamutol ng tabako laban kay Salvatore, binigyan siya ni Pablo ng isa pang malakas na sampal sa kanyang ulo. Si Salvatore ay hindi nangahas na umiwas at hinayaan na lamang si Pablo na magpatuloy sa paghampas at paghampas sa kanya. Pagkatapos kumulo si Pablo, pinulot ni Salvatore ang pamutol ng tabako at pinutol ang tabako para kay Pablo. Anya, hindi lang ang mga tindahan ko ang nasamsam, ngunit marami pang negosyo ko ang hindi rin tumatakbo ng maayos. Bukod pa rito, ngayong kumikita na ang mga tagahatid ng takeout, taxi driver, at mga tagalikha ng content sa social media, maraming underling ang nagpasya na lumipat sa ibang industriya. Buti na lang may 10 pa.
Habang humihitit ng tabako, tumango si Pablo at sinabing, matagal ko nang alam na nagbago na ang panahon at ang mundo ay hindi na tulad ng dati noong bata pa ako. Sa panahon na yon, dati ay kaya nating umunlad sa pamamagitan lamang ng mga panalo sa ilang mga away at laban. Ang mga huligan na yon ay walang kabuluhan na hindi kayang makipaglaban. Hindi katakataka na lahat ng 10 ng iyong mga kampon ay baldado. Kahit sinong random fighter ko ay madaling talunin ang 10 sa iyong mga kampon. Alam mo ba kung ano ang dahilan? Mapagpakumbaba na sinabi ni Salvatore, Mr. Dalton, turuan mo ako. Sabi ni Pablo, masyado kasi silang komportable. Kung ikaw ay namumuhay ng maginhawang buhay na may karangyaan, bakit ka pahihirapang lumaban ng husto? Kapag nagdurusa ka lang sa kahirapan, may papakita mo ang iyong buong diwa sa pakikipaglaban. Kami ay isang grupo ng mga individual na nabubuhay sa kadiliman, at walang puwang para sa amin na mabuhay sa sikat ng araw. Kaya naman, 2 taon na ang nakalilipas, umalis ako sa Orlando upang ilipat ang aking pagtuon sa mga lugar na ito sa Southeast Asia kung saan laganap ang kahirapan. Mayroon na akong higit sa 2,000 underlings dito, at bawat isa sa kanila ay kayang talunin ang 10 tao sa isang pagkakataon. Puno ng paghanga kay Pablo, sinabi ni Salvatore, kung ako ay kalahating kasing talino mo, hindi sana ako nadala sa isang kakilakilabot na kalagayang nararanasan ko ngayon. Mr. Dalton, pakiusap ay hayaan mo akong ibalik ang 100 sa iyong mga kampon at ipaghiganti ang ating mga kapatid. Malamig na sinulyapan ni Pablo si Salvatore at sinabing, tulad mo, ulila ako, ngunit mas mababa ang pinag-aralan ko kaysa sayo. I managed to have the mindset and achievements that I do today, all thanks to Mr. Reyes, who grooming me. Palaging naririnig ni Salvatore ang tungkol kay Reyes mula kay Pablo, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Speaking of Mr. Reyes, matagal ko na siyang hindi nadadalaw. Maliwanag na talagang iginagalang ni Pablo si Ginoong Reyes nang mabilis niyang ibinaba ang kanyang tabako at kinuha ang kanyang cellphone para tawagan siya. Mr. Reyes, hindi ko naman iniistorbo ang pahinga mo ha? Tanong ni Pablo na may paggalang. Napatingin si Salvatore sa gilid, sabik na marinig ang boses ng amo ng kanyang amo. Sabi ni Pablo, well, I'm planning to go back to Orlando in the next couple of days to handle some matters. Matagal na akong hindi nakakabisita sa iyo, kaya naghanda ako ng ilang mga regalo, at balak kong bisitahin ka sa lalong madaling panahon. Nasa bayan ka ba? Ano? Nasa Orlando ka? Magaling yan. Magpapabook ako ng flight pabalik sa Orlando ngayon para makita ka kaagad, Mr. Reyes. Pagkababa ng tawag, masayang bulalas ni Pablo na may malawak na ngiti sa kanyang mukha, hindi ko akalain na nasa Orlando ngayon si Mr. Reyes. Salvatore ay lubos na nasasabik, masyadong. Talaga? Ilang beses kong narinig na binanggit mo si Mr. Reyes sa nakalipas na ilang taon, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Ipakilala mo na ako sa kanya this time. Smack! Sinampal ni Pablo si Salvatore at pinagsabihan, Mr. Si Reyes ay may marangal na katayuan. Hindi siya isang taong makikilala ng isang walang kakayahan na tulad mo. Kahit ako kailangan ko pang magpa-appointment para makita si Mr. Reyes. Mag-book ka agad ng flight. Bibisitahin ko si Mr. Reyes and at the same time deal with that punk Jordan Steele na binanggit mo. Sumigaw si Salvatore, Mr. Dalton. Kinagabihan, umuwi si Elle at sinabi sa kanyang mga magulang ang nangyari kaninang hapon. Tumawa si Herman at sinabing, nagulat ako sa sinabi ni Mr. Steele na hindi siya makakapag-usap ng seryoso tungkol sa trabaho kung patuloy kanyang tinititigan. Elle, mukhang nainis sa'yo si Mr. Steele. Nakahiga si Elle sa couch na may takip sa mukha. Masiglang sabi niya, hindi na kailangang sabihin. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Herman, dahil gusto ni Mr. Steele na iba ang pag-usapan ang kontrata sa kanya, si Drew ang papalit sa'yo. Si Drew ay nagte-text kay Salvatore sa sandaling yon. Nakatanggap lang siya ng text mula kay Salvatore na nagsasabing mabubugbog si Jordan bukas. Ngumiti si Drew at sinabing, naman, nagkataon na balak kong hanapin bukas ang walang kabuluhang iyon. Kinaumagahan, dumating si Pablo at ang kanyang 100 kampon na dinala niya mula sa Bangkok, sa villa kung saan nakatira si Ginoong Reyes. Sa takot na baka abalahin niya ang pagpapahinga ni Reyes, magalang na tumayo si Pablo sa pintuan mula -5 hanggang 7 ng umaga. Isang maid ang lumabas ng villa at sinabing, Mr. gusto ni Reyes na pumasok ka. Noon lang ay dahan-dahang pumasok si Pablo na laging nasa itaas ng hangin.
Nang makita niya si Reyes, inilapag ni Pablo ang kanyang mga regalo at lumuhod sa lupa upang salubungin siya. Mr. Reyes! Umupo si Mr. Reyes at sinulyapan siya. Ikaw pala, Pablo. Ikaw mismo ang boss. Hindi mo kailangang lumuhod. Bumangon ka na. Patuloy na lumuhod si Pablo at tuwang-tuwang sinabi, nakarating ako hanggang ngayon, lahat salamat sa iyong pagsisikap sa pag-aayos sa akin, Ginoong Reyes. Hindi ko makakalimutan ang iyong kabaitan. Siya nga pala, Mr. Reyes, hindi ka ba nasa England sa nakalipas na 2 taon? Bakit bigla kang bumalik sa Orlando? Sabi ni Reyes, Mr. pinadala ako ni Steele Sr. dito para tulungan si Mr. Jordan. Nagulat si Pablo. Mr. Reyes, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang hitsura ni Mr. Jordan? Kung sakaling mabigo akong makilala siya at sa huli ay masaktan siya, ako ay nasa mainit na sabaw. Walang magawa si Ginoong Reyes at sinabing, napakalinis ni Orlando. Magiging madumi kapag pumunta ka dito. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang nasasakupan na magpadala ng larawan kay Pablo. Ang nasa larawan ay walang iba kundi si Jordan. Si Mr. Reyes talaga ang mayordomo ng Steeles, si Frank. Bagamat siya ay isang mayordomo lamang, natutunan niya ang tungkol sa pamumuhunan mula sa lolo ni Jordan sa paglipas ng mga taon at sa gayon ay nakaipon ng isang kayamanan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Bukod dito, sa paglipas ng mga taon, si Butler Frank ay nakatulong sa pag-aayos ng maraming tao, at si Pablo ay isa sa kanila. Nang makita ni Pablo ang litrato ni Jordan ay agad niya itong pinuri. Mister, ang gwapo talaga ni Jordan. Masasabi ko sa isang sulyap na saon siya ng isang mayamang pamilya. Sana ay magkaroon ako ng karangalan na makilala siya balang araw. Malamig na sabi ni Ginoong Reyes, Mr. nasa training mission si Jordan na itinalaga sa kanya ng pamilya niya, huwag mo siyang istorbohin. Tatawagan kita kapag kailangan kita. Magalang nasagot ni Pablo. Sa office building ng Ace Corporation. Maagang dumating si Drew sa opisina ni Jordan at maliwanag sa umaga, at naghintay siya sa meeting room ng 2 oras. Katulad noong unang beses na bumisita ang kanyang ama na si Herman, hindi nakipagkita si Drew kay Jordan, ni hindi man lang nabigyan ng isang basong tubig. Ano ba talaga ang gustong gawin nitong Mr. Steele? He obviously fancies my younger sister, Elle, but he's so aloof towards me. Itong mga suon ng mga nangungunang pamilya ay talagang sobrang sira-sira. Matapos tingnan muli ang history ng chat niya kay Salvatore, bigla nitong naalala si Drew. Of the fact that Jordan was working as a bodyguard in Ace Corporation, o kaya naisip niya. Pagkatapos ay tinawagan niya si Jordan. Sa opisina ng presidente, nabigla si Jordan nang makitang tinawag siya ni Drew sa kanyang mobile. Siyempre, alam niyang naghihintay si Drew sa meeting room ng kumpanya niya at pinatayo siya nito. Naisip ni Jordan, naniniwala ba siya sa wakas na ako ang presidente ng kumpanyang ito? Hello, sagot ni Jordan sa telepono. To his surprise, Drew said condescending, Jordan, nasa office building ka ngayon, right? Halika sa meeting room. Nang marinig ang mapagpalang tono ni Drew, alam ni Jordan na hindi pa rin niya alam na siya ang presidente ng kumpanya. Kung hindi siya maglalakas loob na magsalita sa kanya ng ganoong paraan. Hindi siya makikilala ni Jordan bilang presidente ng kumpanya. Gayunpaman, handa siyang pumunta sa meeting room para makipagkita kay Drew bilang dating live-in-in-law ng mga Camden, para lang makita kung ano ang sasabihin ng huli. Pagdating sa meeting room, tumingin si Jordan kay Drew at nagtanong, ano ang gusto mong makita ko? Tanong ni Drew, nasaan ang amo mo, Mr. Steele? Tumingin si Jordan kay Drew at sinabing, Mr. Steele ay nagsasalita sa isang retard ngayon. Humagalpak ng tawa si Drew at sinabing, ako rin, sa tingin ko ay isang retard ang lalaking iyon. Talagang inuubos niya ang oras ni Mr. Steele. Naisip ni Jordan sa sarili, Drew Camden, retard ka, ikaw ang tinutukoy ko. May iba pa ba? Nakangiting tanong ni Jordan. Nang makita kung gaano kahiya si Jordan, nagalit si Drew, Jordan, bodyguard ka lang, pero bakit parang presidente ng isang kumpanya ang bihis mo? Ano ang iyong pagpapanggap? Saka, binugbog mo ako sa harap ng napakaraming bigwig sa Orlando. Talagang aayusin ko ang score sa'yo. Sabi ni Jordan, alam ko. Hindi mo ba nakuha si Salvatore na i-frame ako? Sa kasamaang palad, hindi ka maipaghiganti ng iyong mahal na Salvatore. Humalakhak si Drew at sinabing, huwag kang masyadong mapagmataas.
Dinala ni Salvatore ang mahigit 100 ekspertong manlalaban mula sa Timog Silangang Asya sa ilalim ng kanyang amo, si Pablo Dalton. Jordan, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo, ngunit mag-ingat sa iyong pag-uwi pagkatapos ng trabaho at huwag masyadong magpakalasing sa club. Baka mabugbog ka sa pulpol. Hahaha. Napaisip naman si Jordan. Kamakailan lang, kasama niya sa trabaho si Victoria, at ayaw niyang masaktan siya, kahit na hindi siya natatakot na harapin mismo ang mga manlalaban na yon. Kaya naman, sinabi ni Jordan, ganun ba? Nagkataon lang na naangati akong sumuntok. Kunin ang mga mandirigma sa ilalim ng Salvatore o Pablo na dumiretso sa parking lot ng opisina. Hindi na nila kailangang mahirapan na manggulo sa akin pagkatapos kong makaalis sa trabaho. Agad namang natuwa si Drew at napabulalas naman. Aasahan kita sa iyong salita at hihilingin kay Salvatore na ipadala ang kanyang mga kampon dito ngayon. Kung mayroon kang lakas ng loob, bumaba ka sa parking lot at maghintay doon kasama ako ngayon. Sure, tuwang-tuwang tumango si Jordan. Elite fighter mula sa Southeast Asia. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay medyo mas malupit kaysa sa mga mandirigma dito dahil ang mga bagay ay mas magulo sa kanilang bansa pagkatapos. Gayunpaman, ang kapaligiran kung saan sila sinanay ay tiyak na hindi kasing brutal ng larangan ng digmaan kung saan naroon ang Jordan. Pagdating nila sa underground parking lot, dinala ni Drew si Jordan sa isang sulok at pagkatapos ay kumuha ng laryo para durugin ang lahat ng surveillance camera sa paligid. Pagkaraan, masiglang sinabi ni Drew, haha, ngayong sira na ang mga surveillance camera. Walang ebidensya kahit na mapatay ka dito. Ganun ba? Ibig sabihin, wala rin namang ebidensya na binugbog kita hanggang mamatay dito, di ba? Nakangiting sabi ni Jordan. Ikaw. Ano ang sinusubukan mong gawin? Laking gulat ni Drew kaya napaatras siya. Smack! Sinampal siya ng malakas ni Jordan at humagalpak ng tawa. Drew Camden, tanga ka ba? Nagtawag ka ng ilang manlalaban para puntahan ako, pero sa tingin mo ba hindi kita papatulan bago sila dumating? Ah, sigaw ni Drew. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghampas ni Jordan kay Drew, sa wakas ay narinig na nila ang boses ni Salvatore. Bitawan mo si Mr. Camden. Lumakad si Salvatore, kasama ang 10 lalaking kayumanggi ang balat. Nagmamadaling tumakbo si Drew papunta kay Salvatore at nagtago sa likod niya. Itinuro niya si Jordan, tumahol siya, Jordan, lumpuin kita ngayon at sisiguraduhin kong hindi ka na magiging bodyguard.